Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's Friday morning here in Houston, Texas. Praise God. At kami ay nakaraos. Ngayon ay Biyernes ng umaga dito sa Houston, Texas. Hallelujah, Jesus. Salamat po sa inyong kabutihan. Salamat po, Banal na Espiritu, sa inyong pag-iingat sa amin sa araw-araw. Hallelujah. God is good all the time and all the time. God is good. It's Friday morning. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Biyernes na. God is good all the time. And all the time, God is good. Biyernes na. Biyernes na. Salamat sa Diyos. Tayo ay nakaraos. Biyernes na. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan. Sa iyong kabutihan, Panginoon Jesus. Salamat po. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Jesus, for a new day. It's Friday. Friday morning. Guide me, Holy Spirit. In every step of the way. For God's purpose and glory. Amen. Batayan ng ating pananampalataya kay Panginoon sa Kristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son.
For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Di na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama na ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak, na kung sino man ang maniwala sa Kanya ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Welcome dito sa ating live. Ito si Tita Ritz, ang lingkod ng ating Panginoon sa Kristo, fresh from the bed. Ngayon ay Friday. Thank you, Jesus. At Biyernes na, mga kating Jesus. Hallelujah. At Facebook joiners, Facebook viewers, YouTube viewers, welcome dito sa ating live. Hallelujah. God is good. Ayan, mayroong nakahadlang. Okay? Napakabuti ng ating Panginoong Kristo at tayo nakaraos. Ngayon ay Biyernes na naman at Biyernes ang ating araw din na kung saan tayo ay mag-raffle. Yahoo! Ayan. So magpuri tayo sa ating Panginoong Kristo. Saan ang ating music? The music. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa Kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking
upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah, hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Maraming salamat po, Panginoong Jesucristo, sa inyong kabutihan. Maraming salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang Diyos na nararapat, ikaw ang Diyos na puno ng kaawaan. Maraming salamat po. Hallelujah. At kami ay nakaraos sa araw ng Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, at ngayon ay Biyernes. Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, Father God, for your faithfulness. Oh, hallelujah. Yes, Lord, nagpapakumbaba kami sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoong Jesucristo. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong kaawaan. O hallelujah. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan, maging sa aming mga isipan, sa aming mga nararamdaman, maging sa aming mga bibig, mga salita, at sa aming mga ikinikilos. Sa Panginoon, patawarin mo po kami at gawin mo po kami karapat-dapat sa inyo. Habang kami rin po ay nagpapatawad, dinideklara ang kapatawaran sa mga taong nagkasala sa amin, sa mga taong nanakit sa amin, sa mga taong nanlupig sa amin, sa mga taong nanira sa amin, Panginoong Diyos, nag-abuso sa amin. Lord, patawarin mo po sila, Panginoong Diyos, sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Katagpuin mo sila nang sa ganoon po ay maintindihan nila ang plano mo sa mga buhay nila, Panginoon, at magsisi sila at sundin nila ang iyong kalooban. Oh, hallelujah. Yes, Father God. We welcome your Holy Spirit in our midst today. Ang sabi mo sa mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So kami naniniwala, nandiyan ka upang kami ay gabayan, upang kami ay ingatan, upang kami ay ituro sa amin ang tamang landas. Oh, hallelujah, hallelujah. Yes. Welcome your Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed, nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed, nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God.
Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Yes, Lord, manguso po kayo sa bawat isang nandito. Hayaan mo po na ikaw po ang maririnig. Ang boses mo, banal na Espiritu, ang aming maririnig sa oras na ito. Itago mo po ang iyong lingkod sa cross mo, Panginoong Kristo, na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ang iyong kabutihan, ang iyong kagalingan, ang iyong pagmamahal na walang hanggan. Oh, hallelujah. Yes, Father, thank you so much. Hallelujah, hallelujah. Dinideklara namin ng live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus, at bigyan mo kami ng maayos na internet connection nang sa ganoon po ay mairaos namin ng maayos, matiwasay ang iyong Bible study, at nang sa ganoon po, Panginoong Kristo, ay marinig namin ang nais mong iparating sa amin sa bawat isa. Hallelujah. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Kristo at ng banal na Espiritu. Lahat ng papurit parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah! Ayan, mga ka-Team Jesus. Ito ang ating Word of God. Ang ating costume. God, ang sabi dito, for God does given us a spirit of fear, no? Spirit of fear, but of power, love, and self-control. 2 Timothy 1 verse 7. Ayan, mga ka-Team Jesus. So, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot, kundi tayo ay binigyan niya ng espiritu ng kapangyarihan. Kaya mayroon tayong kapangyarihan na hindi matakot at i-rebuke ang takot, mga ka-Team Jesus. Hallelujah. Kapangyarihan, no? Mayroon na spirit of power, spirit of love, and self-control. Kaya yan ang ating ipaalala sa ating mga sarili, mga ka-Team Jesus. Oh, hallelujah. Praise God. So, welcome dito sa ating live at tayo ay tingnan natin ang ating mga Biblia. So, kahapon ay nagpatuloy tayo sa ating pagtalakay tungkol sa mga faith in action. So, ang mga pagkilos ng pananampalataya ng mga ninuno natin sa lumang tipan. So, dito tayo, magpatuloy pa rin tayo na intindihan na natin na ang pagpapala ay isang uri. Ang pagpapala natin, ang pagdeklara natin ang pagpapala sa ating kapwa, lalo na sa ating mga anak, sa ating pamilya, ay isang uri ng pananampalataya. Yan, mga ka-Team Jesus. Kahit na hindi pa natin nakikita ang mangyayari sa mga batang ito, pero tayo naniniwala tayo na there is power in our declaration. Sa makatuwid, naniniwala tayo na ito'y mangyayari sa ating mga anak sapagkat may plano ang Diyos sa bawat isa. No? Sa pamamagitan ng mga pangakong pinanghahawakan natin mula dito sa salita ng Diyos. It is written. Ayan. So, higit pa doon ang pwede nating magawa kung tayo ay maniniwala sa ating Panginoong Jesus. Kaya, higit pa doon ang ating magagawa, mga ka-Team Jesus, kung tayo ay naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya walang imposible sa Diyos. Kaya anong gagawin natin? Anong gagawin ninyo? Declare life instead of death sa ating mga anak, sa inyong mga anak. Kung itong mga anak ninyo ay may mga ganitong kapinsanan, itong mga anak ninyo ay may mga ganitong pag-uugali, you will declare life in the name of Jesus. Kung itong mga anak na ito ay matigas ang ulo, you declare obedience in the name of Jesus. I-rebuke ninyo ang katigasan ng ulo at i-declare ninyo ang obedience, no? Ang ugaling pagkamasunurin
ang ugaling, halimbawa, itong anak mong ito ay maramot, i-rebuke ninyo ang ugaling pagiging maramot at i-deklara ninyo ang pagiging mabuti, mapagbigay. Ganon yun, mga ka-Team Jesus. Hallelujah. Sapagkat walang imposible sa Diyos, kung tayo ay naniniwala na tanging ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang pwedeng makapagbabago sa atin, sa kahit na sino paman, at hindi tayo. Hindi tayo ang makapagpapabago sa tao, mga ka-Team Jesus. Bakit? Nang sa Ganoon ay hindi magmamayabang ang tao, kundi ang glory, ang kaluwalhatian ay maibabalik niya sa Diyos Ama, sapagkat siya lamang ay instrumento ng dahil sa kanyang pananampalataya. Oh, hallelujah. God is good all the time. Okay, so dito na tayo sa chapter 11, verses 31. So dito tayo sa 31. Ngayon ay 7:25. Okay. 31 tayo to 40 na. So ito na yung panghuling part na ng chapter 11. Okay, tingnan ninyo ang inyong mga Biblia. Basahin na natin. Chapter 11 verses 31 to 40. Diba yan na yung 40? Tingnan natin. Yes, 40 ang panghuli. Okay, basahin na natin. Dahil sa pananampalataya, tinulungan ni Rahab na babaeng bayaran ang mga espiya at hindi siya pinatay kasama ang mga kababayan niyang suwail sa Diyos. Hallelujah. 32. Kailangan ko pa bang magbigay ng maraming halimbawa? Kakapusin ako ng panahon kung isa-isahin ko pa ang mga ginawa ni Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, at ng iba pang mga propeta. Dahil sa pananampalataya nila, nilupig nila ang mga kaharian, na mahala sila ng may katarungan at tinanggap nila ang mga ipinangako ng Diyos. Dahil sa pananampalataya, nila, hindi sila ginalaw ng mga leyon. Hindi sila napaso sa nagliliyab na apoy, at nakaligtas sila sa kamatayan sa pamamagitan ng espada. Ang iba sa kanila ay mahihina, pero pinalakas sila ng Diyos, at naging makapangyarihan sila sa digmaan, at nilupig ang mga dayuhang hukbo. May mga babae naman na dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, ay muling nabuhay ang kanilang mga anak na namatay. Ang iba namang sumampalataya sa Diyos ay pinahirapan. Ang iba namang sumampalataya sa Diyos ay pinahirapan hanggang sa mamatay. Tinanggihan nila ang alok. Ang iba namang sumampalataya sa Diyos ay pinahirapan hanggang sa mamatay. Tinanggihan nila ang alok na kalayaan kapalit ng pagtalikod nila sa kanilang pananampalataya, dahil nalaman nilang darating ang araw na bubuhayin sila ng Diyos at matatanggap nila ang mas mabuting gantimpala. Ang iba naman ay dumanas ng mga panlalait at panghahagupit dahil sa pananampalataya nila, at ang iba ay ikinadina at ibinilanggo. Pinagbabato ang iba hanggang sa mamatay. Ang iba naman ay nilagari hanggang mahati ang katawan nila, at mayroon ding pinatay sa espada. Ang ilan sa kanila ay nagdamit na lang ng balat ng tupa at kambing. Naranasan nilang maghikahos, usigin at apihin. Nagtago sila sa mga ilang mga kabundukan, mga kuweba at mga lungga sa lupa. Hindi karapat-dapat ang mundong ito para sa kanila.
39, kinalugdan sila ng Diyos dahil sa pananampalataya nila. Ngunit hindi nila natanggap sa panahon nila ang ipinangako ng Diyos sa kanila. Ito'y dahil may mas mabuting plano ang Diyos para sa atin, dahil nais niyang makasama nila tayo kapag tinupad na niya ang ipinangako niya sa kanila. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita. Thank you. At ikaw po ay nangusap. Ikaw po ay nandito sa aming kalagitnaan as we declare that the King is in the room. Lead us and guide us na maintindihan namin ang mensahe ng isang parating. In Jesus' name, Amen. Okay, mga ka-Team Jesus, pag-usapan na natin ang tungkol sa salita ng ating Panginoon Jesucristo. Ayan. So, tingnan natin ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. So, marami na doon, marami nang diniklara o marami nang ginawang halimbawa si Pablo para sa ganoon ay maalala natin itong mga taong ito na ginamit ng Diyos upang mapatatag ang ating pananampalataya sa Kanya. So, ito si Rahab. Ito si Rahab ay isang prostitute. Pero, tumulong siya doon sa mga spy ba? Sa mga spy ng Israel. Na makaligtas. Ito ba yung may pumasok doon sa Jericho na spy na dalawa para tingnan kung anong meron sa loob ng Jericho, city of Jericho. Tapos nakita sila na huli sila at tumakbo sila at doon sila nakapasok sa bahay ni Rahab at sa kanyang pamilya. So, ang sabi ni Rahab, mahuhuli kayo, papahuli ko kayo, ganyan. Kasi mayroon nang tumutugi sa dalawang spy, no, ng Israel. At sabi ng, please itago mo kami. Yan, tulungan mo kami. So, ang ginawa ni Rahab ay, sabi niya, okay, tulungan ko kayo, pero spare us. Spare us sa anumang mangyayari sa amin. Iligtas mo kami. Iligtas mo ako at ang aking pamilya sa anumang mangyari sa syudad na ito. Kasi nga, nag-spy na ang Israel. Ang mga Israelita. Spare us. At sabi ng mga spy, yes, we will serve, the Lord will save you and your family. So, yun ang doon, may instruction na kalagay doon kung paano na sila ay masave. So, nailigtas yung dalawang espiya at nakabalik doon sa kampo ng Israel at yun ang naging dahilan na upang makapagpaplano ang mga Israelita kung paano nila atakihin yung syudad na yun. Kaya, ito yan si Rahab. Biruin ninyo, kahit siya ay isang prostitute. Ibig sabihin nun, kahit ano pa man ang ating mga pinagdaanan, ang ating mga kasalanan, kapag tayo ay naniwala sa Diyos, pananampalataya kasi yung faith, di ba, no? Pananampalataya. So, naniwala si Rahab, sabi niya, okay, so ito ang pangako ng Diyos sa iyo. Hindi ka mapapahamak kasama ang pamilya mo. At tinulungan nga niya, tinago niya yung dalawang espiya at hindi nakita ng mga tumugi sa kanila. So, nailigtas yung dalawang espiya, nakabalik ng maayos.
Kaya, dahil naniwala si Rahab na pwede siyang iligtas at ang kanyang pamilya, kaya nailigtas siya, kahit siya ay makasalanan, kahit siya ay isang prostitute. Biruin mo yan. So, makikita natin dito mga ka-Team Jesus na hindi limitado ang kaawaan ng ating Panginoong Diyos Ama. Ang kaawaan ng Panginoong Hesukristo ay hindi limitado. That is what we call unlimited. Kung ang Pilipinas ay mayroong unlimited rice, no? So, ang Diyos ay mayroong unlimited grace and mercy. So, mayroon siyang walang hanggang kaawaan. Unlimited grace, unlimited biyaya, grace, at mercy, kaawaan. Walang hanggang kaawaan. So, sabi ng iba diyan sa Pilipinas, pag nagkukumpara ng kanilang mga picture, no? This was 10 years ago. Tapos sa kabila naman, this was 10 years ago. Ito yung mga panahon na wala pang unlimited rice. Dahil ngayon sa kasalukuyan, ayan, lumaki na, ganyan. So, unlimited rice. Kaya lumaki na dahil unlimited rice doon sa saan ba 'yon? Sa saan ba 'yun? Yung may barbecue. Ang tawag ng barbecue na 'yun? May unlimited rice yan diyan yung sa mga barbecue. So ang atin naman kung tayo ay mga Kristiyano at kung sino man ang naniniwala sa Kanya, so mayroon tayong unlimited grace and mercy. Subalit huwag nating abusuhin ang pagiging unlimited ng kaawaan at pagpapatawad ng ating Panginoong Diyos Ama. No? Kasi paulit-ulit nating ginagawa ang kasalanan na ibig sabihin nun ay hindi tayo totoong nagsisi sa ating ginawa sapagkat paulit-ulit nating ginagawa ang kasalanan na ito. So it is not the true repentance. Inaabuso natin ang kabutihan ng Diyos Ama. So hindi yun tama mga ka-Team Jesus. Hallelujah. Ayan, ito pala yung mang-inasal, sabi ni Tita Jane. Siguro ito si Tita Jane ay palaging nandoon sa mang-inasal. Naalala niya ang mang-inasal. So, yung mang-inasal ay unlimited rice. Hallelujah. No? So, unlimited rice ang mang-inasal. Ang Diyos ay mayroong unlimited grace and mercy, mga ka-Team Jesus. Hallelujah. So, ayun. Ngayon, tingnan natin. Ayan ay si Rahab, no? Ang prostitute na yan. Dahil sa kanyang pananampalataya, naniwala siya na sa pangako ng mga espiya, yes, ililigtas ka ng Diyos. Kaya, sumunod siya, itinago niya kahit na hindi pa niya alam kung ano ang mangyayari sa kanilang syudad, ay nailigtas siya at ang kanyang pamilya. Oh, hallelujah. So, ayan o, sinasabi diyan. Ang sabi dito ni Pablo, kailangan pa ba niyang magbigay pa ng maraming mga halimbawa upang maipakita, upang tayo ay mapatatag, no? Upang tayo ay mapatatag sa ating pananampalataya kay Kristo. Gayong napakarami, ayon dito, ang bawat bahagi ng salita ng Diyos ay nagpapatunay sa kanyang kabutihan, nagpapatunay na siya ay totoo. Ang sabi dito, halimbawa si Daniel, dahil sa pananampalataya ni Daniel, mga ka-Team Jesus, ay hindi siya ginalaw ng leon. Diba? Si Daniel yung tinapon doon sa
mga ano na leon, yung mga leon na yun na gutom na mga leon dahil siya ay gumawa ng masamang kwento doon sa mga taong naninira sa kanya, doon sa mga taong na ano sa kanya, yung nagsilo sa kanya, nasuya sa kanya, kaya ginawan siya ng kwento. Ito naman ang hari, wala naman siyang magawa, sapagkat yun ang kautusan, yun ang batas, kaya wala siyang magawa, kundi tinapon niya si Daniel doon sa dungeon ng mga leon. Subalit, anong nangyari doon kay Daniel? Hindi nakatulog ang hari. Kinaumagahan, ang aga-aga pa niya, pumunta siya doon sa lugar na yun, sa kulungan ng mga leon. At sabi niya, Daniel, nasaan ka? Buhay ka pa ba, Daniel? No? Pero ano si Daniel? Nandoon si Daniel buhay at nakapalibot sa kanya ang mga leon, na kung saan ang amo-amo ng leon. Ang amo-amo ng mga leon. Hindi siya ginalaw ng mga leon sapagkat kasama niya si Panginoong Hesukristo. Kasama niya ang Diyos. Hallelujah. So hindi siya ginalaw ng mga leon. Siya ginalaw ng mga leon, mga ka-Team Jesus. So nagulat ang hari at pinakuha ng hari si Daniel, sapagkat ito ay nagpapatunay na wala siyang kasalanan, na ang kaniyang Diyos na pinaglilingkuran ay ang tunay na Diyos. Hallelujah. At anong ginawa doon sa mga gumawa sa kanya ng kamalian, ng paninira? Anong ginawa ng Diyos sa mga taong naninira sa kanyang mga anak na wala namang ginawang masama? Pinakuha ng hari itong mga naninira sa kanya, 3 nanira sa kanya, at itinapon doon sa kulungan ng mga leon, at ilang minuto lamang ay ubos na sila. Boto na lang ang naiwan. Piruin mo yan, mga ka-Team Jesus. Yan ay nang dahil sa pananampalataya ni Daniel. Ang sabi dito, hindi sila napaso sa nagliliyab na apoy at nakaligtas sila sa kamatayan sa pamamagitan ng espada. Ang iba sa kanila ay mahihina, pero pinalakas sila ng Diyos. Hindi sila napasok sa apoy. Sino yung hindi napasok sa apoy? Yan yung mga kaibigan. Yan yung mga kaibigan ni Daniel, di ba? Yung si Shadrach, si Meshach, Abednego. Na kung saan si Nebuchadnezzar, ang hari na yon, ay nagpagawa siya, di ba, sa panahon yun ni Daniel yung mga bata pa sila, no? Nagpagawa siya ng kanyang nagpalilok siya ng gintong status niya, mukha niya, buong katawan niya na nakaganyan, ginto, at pinasyal niya ang gintong rebulto na ito sa buong kaharian niya, at bawat pagdaan ng rebulto na ito, ang lahat ng mamamayan ay pumupugay, no, nagbabow down, yumuyuko. Yung lahat ng mga mamamayan ay yumuyuko pag dumadaan itong rebultong ito ni Nebuchadnezzar. Subalit, mayroong 3 na hindi yumuko. No? Yan ay si Abednego, sino pa yung 3 na sinabi ko? Yan, sila yon, mga kaibigan yon ni Daniel, kasi 4 sila na magkakaibigan na naging alipin, dinala doon, no? From Israel to Babylon. Dinala sila ang mga alipin, naging alipin sila
Babylon for many years. So si Nebukadnezar yung hari na yon, na hindi sila yumuko sa mga dibulto o sa dibulto ni Nebukadnezar. Kaya dahil hindi sila yumuko, nagalit ang hari, insubordination yan, hindi pagsunod sa utos ng hari. Kaya sige, yumuko kayo, bigyan ka ng chance. Wala pa rin. Wala, hindi kami yuyuko sa tao, tanging ang Diyos lamang ang aming yuyukuan. We only bow down the true God, the great I am. Ayaw yumuko. Kaya ayun, sila ay pinarusahan. 3 sila na pinarusahan. Ng lungkot na lungkot si Daniel. Nakikita niya ang kanyang mga kaibigan. Subalit wala siyang magawa. So ayun, tinapon ang 3 yon sa nagliliyab na furnace ng apoy. So mainit na yung nagliliyab na furnace, yung apoy. Subalit, ang sabi ng hari, gawin mo pang 7 times yung pagliliyab na yan. Biruan mo kung gaano kainit na yan. Mainit na yan. 1 time, ang kainitin, ang pagkamainit ng apoy, ay ginawa niyang 7 times para sa ganoon ay talagang matupok itong mga taong ito na hindi yumuko sa kanya. Ayan. So, pinarusahan sila at ayun, nilagay doon, tinapon doon sa furnace ng apoy. Grabe ka init, no? Sobrang init yun. 7 times niya pinainit eh. Pero, ayun na, tinapon na yung 3. Pero nagulat siya ng kanyang tingnan. Hindi natupok itong mga batang ito. Bakit sila naging 4? Di ba 3 lang tinapon nyo? 3 lang tinapon nyo. Bakit siya naging 4? Naging 4 yung magkaibigan. Kaibigan ni Daniel. Naging 4. Bakit? Kasi kasama nila si Panginoong Hesukristo. Nandoon, nag-ingat sa kanila, hindi sila natupok sa nagliliyab na apoy. Hallelujah. Ito ay nang dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Mayroong iba rin, sabi diyan, mayroong iba rin na mahina, subalit binigyan ng lakas ng Diyos. May iba rin na namatay. Dahil mas pinili pa nilang mamatay sapagkat naniniwala sila na itong mundong ito ay hindi nila mundo. Ang sabi dito, dito sa, tingnan ninyo nga, mayroon pang namatay sa espada. Ang ilan sa kanila ay nagdamit na lang ng balat, ng tupa at kambing dahil sila inuusig, di ba? Nagtatago sila sa mga bundok kapagkat sila inuusig. Ang sabi dito, hindi karapat-dapat ang mundong ito para sa kanila. No? Dito sa 38. Nagtago sila sa mga ilang, mga kabundukan, mga kuiba at mga lungga sa lupa. Hindi karapat-dapat ang mundong ito para sa kanila. Kinalugdan silang lahat ng Diyos dahil sa pananampalataya nila. Ngunit hindi nila natanggap sa panahon nila ang ipinangako ng Diyos sa kanila. Ito'y dahil may mas mabuting plano ang Diyos para sa atin dahil nais niyang makasama nila tayo kapag tinupad na niya ang ipinangako niya sa kanila. So itong mga martyrs, so 'yun ang tinatawag nating mga martyrs, no? Nang dahil sa kanilang pananampalataya ay mas pinili nilang magtago sa lungga sa halip na ranasin yung karangyaan sa buhay, sa halip na ranasin yung sabihin nating comfort ng buhay, comfort ng mundo. Pero nang dahil sa kanilang pananampalataya, binuhis nila ang kanilang mga buhay, kagaya ng mga disipulo. Kagaya ni Apostol Pablo.
Wala, ang buhay nila ay ibinuhis nila ng dahil sa kanilang pananampalataya. Hindi nila nakita ang reward ng Diyos, ang bunga ng kanilang pagsasakripisyo, sapagkat sila nga ay namatay na. No? Subalit, higit ang kanilang reward sa tamang panahon. Makikita rin natin sila in God's perfect time, na kung saan si Panginoong Jesucristo na ang maghahari sa mundo. Makikita din natin itong mga martyrs na ito, na nagsakripisyo sa kanilang buhay ng dahil sa kanilang pananampalataya. Itong mga persecuted pastors, persecuted missionaries, sapagkat nasa kanilang mga puso ang pagsilbi sa ating Panginoong Jesucristo. Nasa kanilang mga puso ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. So sila ay persecuted. Sila ay mga katimjisa, sila ay namatay ng dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Subalit, ang kanilang labor in the Lord is not in vain. Maraming mga kaluluwa ang nailigtas, maraming mga buhay ang nabago ng dahil sa mga taong ito na mas piniling sundin ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo sa mga buhay nila kaysa sa manatili sa mundo at maranasan ang sinasabi nating karangyaan na temporary lamang. Ang karangyaan na temporary lamang na hindi nagtatagal. No? Tayo mga katimjisas, kung tutuusin, mapalad tayo. Bakit tayo mapalad? Mapalad tayo sapagkat hindi tayo nakaranas ng ganyang mga persecution sa panahon natin ngayon. Kung mayroon man tayong mga persecution, ganun lang kasimple. Tapos magagalit na tayo, maiinis na tayo, susuko na tayo kasi meron tayong mga pagsubok na ganyan. Meron tayong pagsubok na sa ating pamilya. Ay, ang aking asawa ay ganyan. Ay, ang aking ganyan. Ay, ang aking susuko na tayo. Ay, ang aking anak, pagod na ako. Susuko na ako. Ay, ang aking nanay. Ay, ang aking tatay, pagod na ako. Susuko na ako. Ayoko na. Hindi na ako. Balik ako sa dati ko. Tingnan ninyo itong mga martyrs. Labis ang persecution na kanilang naranasan, subalit hindi sila sumuko. May iba pa na ang kanilang katawan ay nilalagari ng kalahati ang katawan hanggang sa sila ay mamatay. Nilalagari, biruin mo yun, nilalagari ka. Nararamdaman mo yung pain hanggang sa mawalan ka ng buhay. Yung dugo mo ay dumadanak na ganyan, no? Nilalagari ka. Iniispada ka. Pero hindi sila nawalan ng pag-asa. Hindi sila bumitiw sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Pero tayo rito, kayo dyan, sinasabi niyo sa mga sarili niyo, pagod na talaga ako. Hindi ko na kaya to. Grabe ang sitwasyon ko, grabe. Anong nangyari sa iyo at bakit grabe ang sitwasyon mo? Kung ikukumpara natin sa mga martyr na ito, na nagsakripisyo ng kanilang buhay para sa kanilang pananampalataya kay Kristo. So kung tayo ay napanghihinaan ng loob, balikan natin, ang mga martyr. Hindi nga sila napanghinaan ng loob, Si Pablo ay ipinako sa krus ng patiwarik.
na hindi siya karapat-dapat. Si Pedro ay ipinako ng patiwarik. Si John ay niluto na parang fried chicken doon sa kumukulong mantika. Niluto si John. Biruin mo yung lulutuin ka doon para kang hayop na, para kang ulam na niluluto. No? Pero hindi naman sila sumuko sa kanilang mga persecution, sa kanilang mga paghihirap. Tayo, nakaranas tayo ng ganito. Tayo, nakaranas tayo ng ganyan. I'm tired. I'm tired of this. Pagod na ako. Hi! Kung ikukumpara natin ang ating mga pagsubok sa buhay, sa mga naranasan ng mga martir na ito na nagdahil sa kanilang pananampalataya, walang-wala yung ating mga pagsubok sa buhay, mga ka-Team Jesus. Walang-wala yan. Hindi natin maikumpara. Kung anumang mga pagsubok, anumang pain, unang-una, hindi natin maikumpara yung sakripisyong ginawa ni Panginoong Jesucristo upang tayo ay mailigtas. Sa ating mga pagsubok sa buhay ngayon, walang-wala eh. Pero ano tayo? Agad nang hihina. Wala na, pagod na talaga ako. Hindi ko na kaya to. Nakakalimutan natin na yung pagpapagod, yung kahinaan na yan, yung mga depression na yan, yung mga ganyan, hindi yan sa Diyos. Yan ay sa espiritu ng kaaway ng Diyos. Gusto niya tayong ma-depress, gusto niya tayong mawala ng pag-asa, para sa ganun ay susuko na tayo sa ating pananampalataya kay Kristo at bumalik tayo sa mundo. Siyempre, kung ikaw ay bumalik sa mundo, hindi ka na uusigin ng demonyo. Hindi ka na niya uusigin. Bakit? Ano ka na niya eh? Kasangkay ka na ng demonyo, kasapi ka na ng legion ni demonyo, kaya hindi ka na niya uusigin. Mananatili ka dyan sa kasamaan mo, sa kamalian mo, mananatili ka dyan. Hindi ka na niya uusigin. Bakit? Kanya ka na eh. Sino ang inuusig ng demonyo? Sino ang inuusig ng demonyo? Sino ang pinipersecute ng demonyo? Ipipersecute ba niya? Iuusig ba niya? Itong sa kanya na? Hindi! Sa kanya na yan eh. Ang uusigin niya, ang i-persecute niya, ay ang hindi sa kanya. No? Ay yung mga taong mula sa kanya, subalit, nakilala si Panginoong Jesucristo, nagrepent, tumalikod sa kanyang kasalanan, tinanggap si Panginoong Jesucristo bilang kanyang Diyos at tagapagligtas, anong tawag nito? Baptismo. Yan mga ka-Team Jesus. Ang inuusig ng demonyo sapagkat ayaw niya tayong mailigtas. Kaya inuusig niya tayo. Yung mga followers ni Jesus Christ, yun ang kanyang uusigin. Yun ang kanyang bibigyan ng mga problema. Kasabihin ng Diyos, okay, sige, pinahihintulutan kitang subukin itong anak kong ito. Pero hindi ka makakagalaw sa kanyang buhay. Hindi mo siya pwedeng patayin. Kaya, hanggang ganyan lang si Satanas sa mga buhay natin. Subukin na naman tayo ng ganitong problema. Subukin na naman tayo. Mula sa isang problema, tapos na. Meron namang panibagong problema. Sasabihin na naman natin, ay, wala na bang katapusan itong problemang ito? Pagkatapos sa isa na naman, may panibago na naman, wala na bang katapusan? Siyempre, walang katapusan ng problema sapagkat habang tayo ay buhay, hinuhubog tayo ng Diyos.
para sa kanyang purpose. Upang sa ganoon, maging karapat-dapat tayo sa reward na inihanda niya sa atin. Oh. Diba? Wala na ba tong katapusan? Pagod na ako. Ganito, ganyan. Pagod na ako. Hindi ba pwedeng magbago ang aking sitwasyon? Hindi ba pwedeng... Oh. Nakalimutan natin na we can do all things through Christ who strengthens us. Nakalimutan natin na ang Diyos, kaya nga, it is written. Kaya itong mga salita ng Diyos, ito dapat ang ating ipaalala sa mga sarili natin. It is written. God did not give us a spirit of fear, no? It is written, for God did not give us the spirit of fear, but the spirit of power, love, and self-control. O see? Nakakalimutan natin ba ang mga salita ng Diyos? Kaya tayo ay nililitis ng demonyo. Tayo ay inuusig ng demonyo sapagkat hindi natin alam ang mga pangako ng Diyos. Hindi natin alam ang mga pangako ng Diyos. Pero kapag alam natin ang mga pangako ng Diyos, it is written in 2 Timothy verse 1 to 7. It is written, for God did not give me the power of fear, the spirit of fear, but the spirit of power, the spirit of love, and self-control. Kaya kailangan na i-activate natin ang ating mga pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. I-activate natin yan. It is written. Kailangan naka-imbak dito sa ating mga utak, sa ating mga puso, ang kanyang mga pangako. Ako ay makapangyarihan. Mayroon akong kapangyarihang i-rebuke ka, demonyo. Meron akong kapangyarihan dahil ako ay anak ng Diyos. Ang aking pananampalataya ay makapangyarihan. If you have a faith like a mustard seed. Oh. Diba? So, ito ang aking kapangyarihan. Mayroon akong kapangyarihan. I rebuke you. In the name of Jesus. Spirit of weakness, kung kahinaan, depression, at iba pa, kalungkutan, at iba pa, I rebuke you in the name of Jesus. Sapagkat mayroon akong espiritu ng kapangyarihan, ng pagmamahal, at ng pagpipigil sa sarili. So, nandiyan ka na sa tukso, pag nandiyan ka na sa tukso, I rebuke you. I-rebuke mo kasi mayroon kang kapangyarihan. May spirit ka of power, of love, no? At saka, self-discipline. Pagpigil sa sarili. Kaya pag nasa harap ka na ng tukso, pag nasa tukso ka, i-rebuke mo yung tukso na yun. Self-discipline. Diba? Hallelujah. So, ganun yun mga katinjisas. Itong mga pagsubok sa buhay, binibigay sa atin ng Diyos yan para tayo ay mapatatag. Para mas lalo nating iluhod ang ating mga sitwasyon. Mas lalo tayong umiyak, manahimik sa social media, umiyak sa harap ng Diyos, makipag-usap sa Diyos. Panginoon, ito po ang aking nararamdaman. Panginoong Diyos, justify me, Panginoong Diyos. Sapagkat ikaw ang aking Diyos na aking pinaglilingkuran. Justify me. Hallelujah. Doon tayo umiiyak sa Diyos, mga katinjisas. Napakabuti ng Panginoon. Alam mo, yung sa loob ng mahabang panahon, no?
2001, 2000, 2000, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 na ako ay nagtatrabaho doon sa Joy. At ang dami ng aking mga trabaho na hindi yun na nakita ba ng may-ari o nakita ba ng may-ari o hindi nakita ng administrator, no, sa loob ng mahabang panahon. But sabi ko, Panginoon, tinatanggap ko ang lahat ng mga pagtuturo na ito. Paano gawin yan, na para na akong naging kung sa totoo, parang ako ang naging office manager. Dahil ako yung nagmaman ng mga therapist, ako nag-schedule lahat, ako nagaganyan. So, alam ko na yung pasikot-sikot ng business ko. Ito lang ang sahod ko. Ganito lang ako, ganyan, no? So, iniisip ko, Panginoon, tanggapin ko ang lahat ng ito. Sapagkat alam ko, ako naniniwala na in your perfect time, papagamit mo itong mga karunungang ito para sa iyong kapurihan. Di ko alam kailan, hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ako kung saan, ano ang plano ng Diyos. Bakit hinayaan niya ako na makaranas ng mga ganito, nang gawin mo yan, nang gawin mo to, nang gawin mo yan, okay po, walang reklamo, o sige po, no? Pero ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Yung nangyari doon sa amin ng aking administrator ay isang blessing in disguise yun. Kasi, ayan, no, binago ng Diyos si Ma'am Anita sa pamamagitan ng buhay ko, to God be the glory, na binabago siya ng Diyos. Although ako ang nasaktan at ako ang napahiya, ako ang sabi nating ginamit ng Diyos bilang instrumento, at mula sa aking pain, mula sa aking sitwasyon, ang ginawa ko ay isinuko ko sa Diyos ang lahat. I chose to forgive. I chose to bless the person instead of, no, na balikan mo siya na ganito, ganyan. Binago siya ng Diyos. At ano pa, bonus doon ay mayroon pa siyang ibinigay na kasama ko sa opisina na isang Bisaya, taga Surigao. Tapos, isa siyang Christian. Hallelujah! Kristiyano siya. So, magkatabi kami doon sa aking lugar. Kasi malawak yung lugar ko eh. So, sabi ko, dito ka na sa tabi ko. Ayan. At sabay kami na nakikinig ng Christian music. So, buong araw nakikinig kami sa Christian music. Tapos, kumakanta ako. Siya rin kumakanta. Sabay kami kumakanta habang nagtatrabaho. Ang sarap-sarap ng pakiramdam ko na nandoon ako sa isang working environment na kung saan nakakapagpuri ako sa Diyos. At hindi lang ako, kundi siya rin. So, ate, gusto ko yung mga kanta na mga ganyan kay Tom Cruise. Tomlin, Chris Tomlin. O sige, doon tayo, mag-google tayo yan. Yun ang sa YouTube namin. O, buong araw yan, kumakanta kami. Habang tinuturuan ko siya, o, Miss Claire, ganito yan, o, ganyan. Tapos, o, ati, yun na, o, sige. O, di ba? Hallelujah, praise the Lord. Isa pa, diba sabi ko, Panginoon, alam mo yung mga trabaho ko sa opisina, grabe, ang dami kong trabaho, Panginoon Diyos. Parang ako naman dito ang naging office manager. Justify me, Lord. Naniniwala ako niyan. Ayan, sabi nung bago namin kasama, tumawag daw sa kanya si Madam Joyce. Kasi si Madam Joyce, wala man yan kasi palagi sa opisina. Ang nandoon niya yung administrator eh. So yung administrator dapat, nakakaalam yan dapat sa mga trabaho ba ng kanyang employees, di ba, ng kanyang constituents. Siya dapat ang magsasabi doon sa may-ari na, Madam, ito si ganito, ganyan trabaho niya, kailangan natin, wala eh. Wala siyang paki eh.
Wala siyang paki. Ang laki ng sahod niya, importante, masahuran siya, importante. Hindi niya tinitingnan ang sitwasyon ng mga constituents, no? Pero sabi ko, Lord, I will do this for you. Kahit sa dami ng mga trabaho ko, kung tutuusin sa ibang mga agencies, ang mga trabahong ito, 3 ang gumagawa. Isa ang intake, mag-check ng eligibility, maganyan-ganyan. Isa ang patient coordinator. Isa ang magpa-follow up ng mga on the orders. Isa ang mga ganyan, scheduler. Iba-ibang trabaho yan sa ibang agency. Pero gawa ko yan lahat, mga ka-Team Jesus. Nag-iisa ako by the grace of God. To God be the glory. So, ano ang palit ng Diyos? Tumawag daw si Madam Joy sa kanya. At ang sabi sa kanya, ano Claire, okay ka lang dyan, hindi ka ba na-overwhelm, ganito, ganyan. Sabi niya, ay, hindi po, ma'am. Dahan-dahan naman si Ate Vita na nagtuturo sa akin na ito lang muna gawin mo. Para ganun ay masanay ka muna, ganito. Grabe pala, Ma'am Joyce, ang dami palang trabaho ni Ate Vita. So siya na ang nag-justify sa akin. Ginamit siya ng Diyos upang malaman ng may-ari na ang grabe, ang dami palang trabaho ni Ate Vita. Kasi ako, I cannot say that. Dahil sasabihin ng administrator ano bang trabaho mo, Vita? Trabaho naman talaga yan ng patient coordinator. Ganito, ganyan. No, it's not. Sa ibang mga home health agency, no. 4 na tao yan. Iba ang scheduler, iba ang patient coordinator, iba ang magpa-follow up sa mga doctor, sa MD orders, magpapadala doon. Iba ang intake referral. Pero dito sa aking lahat, yan! Hallelujah. God be the glory. So, nandiyan ang gumagamit ang Diyos ng mga tao to justify us. Na hindi na kailangan magsabi tayo, ang dami ko, para tayong nagbibilang ng trabaho natin. So, balit gagamit ang Diyos ng ibang tao to justify us. Ang sabi ng may-ari, oo nga, ang dami ng trabaho ni ate. Wala hindi nakikita ng administrator. Ang administrator kasi dapat siyang nakakaalam. Kaya nga administrator siya sa anong sitwasyon sa opisina, na ganito, na ganito, na ganyan. I do not know. Hanggang ngayon, sumusunod lang ako sa kalooban ng Diyos, hindi ko pa rin alam kung ano ang plano ng Diyos at bakit hinayaan niya na matuto ako ng lahat ng mga bagay na ito, ng pasikot-sikot, ng negosyong ito, home health agency, hindi ko pa rin alam. Pero sumusunod ako sa kanyang kalooban sapagkat ako'y naniniwala na mayroon siyang inihahandang plano para sa kanyang kapurihan, para sa kanyang ministry, na kung saan palawakin niya ang kanyang ministry, pagpapalain niya tayo dito, para sa ganoon ay mas marami pang mga ministry, mas marami pang mga kaluluwa ang maililigtas sa pamamagitan ng mga buhay natin. So, hindi natin alam. I just follow every day, Lord. Ikaw na po ang bahala. No? Dahil nasanay na ako sa mga bagay na ito, parang automatic na lang sa akin na alam, gagawin ko to, ganito, ganyan. Automatic na lang na nangyayari sa akin. Ang ibang mga tao na hindi alam, nakikita nila, wow, ano ba yan ate? Ang hirap naman yan. Ayoko niyan, ayoko mag-ano niyan. See? But by the grace of God, by the wisdom of the Holy Spirit, nagagawa natin ito, mga ka-Team Jesus, na maaaring hindi kayang gawin ng iba. Because the Lord is our strength. Binigyan niya tayo ng spirit of power, spirit of love, and self-discipline Kaya yung ating mga utak, yung ating mga isipan, pwede natin yang i-tame, pwede natin yang disiplinahin ang ating mga isipan. Kaya ko to. Diba? Hallelujah. Kaya natin to kasi kasama natin si Panginoon Kristo. Kaya nga, it is written.
So, itong mga salita ng Diyos talaga, dapat ay ating maaalala. It is written. Oh. Praise God sa kanyang kabutihan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Napakabuti ng ating Panginoong Kristo. God is so good all the time. All the time, God is good. Hallelujah. No? God is good. God is good all the time, and all the time, God is good. Kaya anuman ang mga pagsubok na ating nararanasan, mga katinjisas, isa-isip natin, tanggapin natin ito, huwag tayong magdasal na, Lord, tanggalin mo naman itong pagsubok na ito sa buhay ko kasi pagod na ako. Hindi yun ang dasal natin. Dapat, ang dasal natin, Panginoong Kristo, maraming salamat po sa lahat ng mga pagsubok na ito dahil ito ay magpapatatag sa aking pananampalataya. Gabayan mo ako, bigyan mo ako ng maayos na pag-iisip, bigyan mo ako ng karunungan, wisdom, lead me, anong dapat kong gawin upang sa ganoon ay malampasan ko ng pamilya ko itong sitwasyon naming ito. Ikaw ang aming lakas, sa aking kahinaan, ikaw ang aking lakas. Kaya kong gawin ang lahat ng ito. Dahil kasama kita, sinabi mo yan sa iyong salita. Oh. Diba? Ganon yun. Hallelujah. Huwag tayong mag-pray na tanggalin ng Diyos itong mga pagsubok natin. Kundi ang i-pray natin ay patatagin niya tayo, bigyan niya na tayo ng kalakasan, makakaya natin ang lahat ng ito sapagkat walang pagsubok na hindi natin kaya sapagkat kasama natin si Panginoong Hesukristo. Oh, hallelujah. Father God, in the name of Jesus, maraming salamat po sa iyong mga paalala, sa iyong mga kaanakan, Lord, na hindi kami susuko, anuman ang mga pagsubok, patatagin mo ang aming pananampalataya sa iyo, kagaya ng mga pananampalataya ng iyong mga propeta, ng iyong mga disipulo, ng iyong apostol, na sila naging martir ng dahil sa kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoong Hesus. Tulungan mo kami, Lord, di namin kaya ang harapin ang mga pagsubok sa buhay na nag-iisa. Kailangan ka namin, Panginoon. Iba-iba po ang kabigatan ng bawat isa. Iba-iba po ang measurement, ang sukatan ng aming mga pagsubok sa buhay. Subalit, ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang constant. Ikaw lamang, Panginoong Kristo, ang constant, ang nananatili na aming kalakasan. O hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa iyong mga salita na nagpapalakas sa amin, na nag-i-encourage sa amin, na ipagpatuloy namin ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoong Kristo. Natayuan namin ang aming pananampalataya at hindi kami mawala ng pag-asa sapagkat ikaw ang aming Diyos na pinaglilingkuran at ikaw ang aming Diyos na walang hanggan. Diyos na makapangyarihan at walang maikukumpara. Oh, hallelujah. Father God, maraming salamat po, Lord. Itago mo po ang lahat ng iyong mga pangako sa aming mga isipan, sa aming mga puso, nang sa ganoon po, sa mga oras na kami ay sinusubok ng demonyo, sa mga oras na kami ay nandiyan sa mga pagsubok ng buhay, ay madali naming makuha, ma-withdraw ang iyong mga salita at sabihin namin na isulat sa salita ng Diyos at ma-memorize namin itong mga memory verses na ito, mga memory verses na ito, Panginoong Hesukristo, nang sa ganun po ay kami ay magtagumpay sa mga pagsubok namin sa buhay. Oh, hallelujah. Maraming salamat po. Anuman ang mga kahiligan ng iyong mga kaanakan, anuman ang kanilang mga prayer request, Father, I declare the answers of their prayer request in the name of Jesus and by the blood of Jesus, sapagkat wala pong imposible sa inyo sa mga taong naniniwala sa inyo. Maraming salamat po. To you be all the glory and honor, Father God, in the name of Jesus. Holy Spirit, maraming salamat sa iyong presensya sa oras na ito at maraming salamat sa aming mga natutunan sa inyo. At lahat po ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Ay, hallelujah! God is good all the time, and all the time, God is good. Kaya, mga ka-Team Jesus, no turning back,
Hindi tayo susuko sa ating pananampalataya kay Panginoong Kristo nang sa ganoon ay masunod natin ang kanyang kalooban. No? Maraming salamat sa inyong pagdalo. Shout out sa inyo dyan. Lens Arante, Jeanette Abalia, Teresita, Nahal Olandria, Jomar Namanama, Sharon Amora Oy, Michelle Gook, Tricia Basadre Amora, Irene Nies, Erika Tigueros Riley, Abigail Mendoza Ang, Lia Consulta, Jerome Ihusa Amora, Doreen Dael Namanama, Crystal Kyuhao, Lisa Estonio Garnasi. Okay, sino pang mga nandito? Angeline Caga, Rolando Garnasi, Lian Joy Garnasi, Janita A. Pino, Sharon Amora, tapos na ay Linda Amora Salisi. Sino pa ang nandito? Michelle Riga. Sino pa? Jerome Ihosa Amora. Oh, wala na. Wala na, tapos na. Nasa na ang iba? Hindi ko na nakita. Nasaan si Jeanette? Nasaan si Eric? Nasaan si Erika? Nasaan si Sandy? Nasaan si Evelyn? Nasaan yung iba? Ayan, nandito si Sandy Arante Garnasi, si Erika, kasama pa na natin si Erika, si Doreen, Lian, sino pa? Si Jeanette, okay. Hanggang sa muli, Jesus loves us, no turning back, mga ka-Team Jesus. God bless us all. Mary Jane Solidor Consulta, shout out sa iyo dyan. Bye-bye.